Napag-usapan natin ang patungkol sa simula ng special combined attack ng mga nasa Mysarion, wherein itong mga Magus ang naunang umatake, pero hindi ito ganun ka-epektibo. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling, ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So napaisip nga itong si Rimuru kung ano na daw ang next na plano nitong si Benimaru. Kasi mukhang ang combined attack daw ng mga Magus wala naging epekto. Pero bigla nagsalita itong si Shell Sensei na actually epektibo daw ito. Nagawa daw nitong ma-distract itong si Milim by just a very short period of time. Sa point of view nitong si Rimuru, halos pointless daw yung naging distraction na nagawa ng mga Magus kasi hindi nga man lang daw itinaas nitong si Milim ang mga kamay niya para i-shield ang kanyang sarili. At this rate daw, wala na daw gagana kay Milim at hindi niya daw may i-remove ang Regalia Dominion nitong si Feldway. Nang biglang nag-atake itong si Zoe, ginamit niya ang kanyang 1000 hand shadow kill. Ang mga shadows nitong si Zoe ay biglang nag-stretch into 1000 arms at ini-capture nito itong si Milim. Pero even though naka-activate na ang ultimate gift niya, which is ang kanyang Moon King Tsukiyomi, hindi man lang nagawa nitong si Zoe na mapigil ang movement nitong si Milim even for a moment. Not to mention, wala rin daw naging epekto ang insta-kill na effect nitong si Zoe. And-expect na naman ito nitong si Rimuru na kung siya nga mismo hindi magawang mapatigil itong si Milim, lalo naman daw itong si Zoe. Pero sa isip ni Rimuru, hindi daw itong si Zoe ang tipo ng tao na susuko na after ng ganung pangyayari. Kaya nagulat itong si Rimuru nang biglang sumulpot itong si Zoe sa may likod nitong si Milim mismo. At inipin daw ni Zoe itong si Milim gamit ang kanyang mga kamay mismo at hindi na shadows. Tapos nagsalita itong si Shell Sensei na wag daw mag-alala itong si Lord Rimuru kasi split body lang naman daw nitong si Zoe ang ginamit nito. Hindi nagawa nitong si Zoe na patigilin ang motion ni Milim, pero nagawa niya naman na maihinder ang movements nito ng kahit na papaano. Then once na nagawa na yun ni Zoe, merong kasunod na atake na sumalubong kay Milim. Ito ay isang ultimate destructive light na parang sumasayaw ang motion. Ang pangalan ng atake na ito ay 100 Breaker. Ito ay ang circle technique nitong si Leon Cromwell. Ito ay binubuo ng napakaraming light beams. Malalaki daw itong mga light beams na ito to the point na kaya nitong i-devour ang isang buong tao. At dahil daw sa disintegration nitong si Leon Cromwell, kaya niyang i-control ang directory at will nitong mga light beams na ito. Kaya ito talaga ang kanyang strongest technique imaginable. Dahil sa atake na ito nitong si Leon, instantly na na-reduce to ashes ang split body nitong si Zoe, yung split body na kumapit kay Milim. Pero dumiretso pa rin itong si Milim ngayon. At ngayon, ready na itong si Milim na i-launch ang kanyang Dragon Nova. Biglang merong bumalot na isang invisible barrier kay Milim. Itong barrier na ito ay gawa sa may Stardust at nagagawa nito na completely na ma-block ang mga Spiritron attacks. Siguradong mas malakas daw ang protection nito compared sa may absolute defense ng Covenant King Uriel. Napakalakas daw ng atake nitong si Leon Cromwell to the point na maging itong si Rimuru daw mahihirapan na rin kung siya naging target nun. Pero maging yung atake na yon wala naging epekto kay Milim. Pero hindi pa naman doon natapos ang special combined attack nitong mga nasa Mysarion. Dahil habang nagpe-prepare palang umatake itong si Leon, on the move na rin itong si Zelario. At ginamit naman ni Zelario ang kanyang Insanity Hash. Itong si Zelario na epitome daw ng simplicity and fortitude walang pagdadalawang isip na sumunod sa instruction nitong si Benimaru sa kanya without any resistance. Itong si Zelario man of honor. Since nag-agree daw ito na makikooperate sa kanila, wala daw itong balak na sirain ang kanyang ginawang promise. Napaka-elegant daw nitong si Zelario at mukhang ang mindset daw nito duty ng isang soldier na sundin ang kanyang commander. Dahil itong si Zelario isang commander din, magaling rin siya bilang isang soldier. Kaya kahit na enemy ang commander niya ngayon, effortlessly siya na nakakasabay sa flow na i-prepare nito. Although kalaban daw itong si Benimaru, mukha naman daw itong trustworthy. Kaya may tiwala itong si Zelario sa may command nito sa kanila. At the same time pala na umatake itong si Leon, ini-unleash na rin ni Zelario itong kanyang atake. Hindi alam nitong si Rimuru kung paano ito ginawa nitong si Zelario kasi hindi naman daw ginamit nitong si Zelario itong atake na ito kanina
kanina sa laban niya kina Leon at Zoe. Ang almighty sword na ito nitong si Zelario ay naiswing patungo sa direction nitong si Milim. Ang sword na ito ay kayang hiwain maging ang Illenium skeleton into 2 pieces na merong enough na power para pumatay in just one swing. Hindi daw biro ang existence value nitong sword na ito. Meron daw itong estimated na around 20 million na value at mas dense pa daw itong sword force nito compared sa combined attack nitong sila Leon at Zoe at the same time. Meron din itong lightning fast na speed to the point of stupidity, pero napakintab lang nito ang barrier nitong si Milim. Hindi rin ito nagawa makapenetrate, but nonetheless, napakaganda daw ng ginawa nitong si Zelario na ito. Ang lahat ng kanilang mga atake ay hindi pwedeng i-underestimate, pero ni isa nga sa mga atake nila ay wala nakagawa makapenetrate at mukhang failure ang magkakasabay na atake nitong tatlong to. Ngayon meron na lang daw isang segundo bago i-launch nitong si Milim ang kanyang Dragon Nova, pero enough na time na daw yon para kay Benimaru. Ngumiti itong si Benimaru dito as if to show ang kanyang naturally combative na nature. Napatingin dito sila Zoe, Leon at Zelario, tapos nag-step out of the way sila to give way para kay Benimaru. Ito pala talaga ang plano from the very beginning. Ang Red Lotus nitong si Benimaru ngayon ay lumiliwanag in a beautiful red glow. Napaka-terrifying daw ng red light nito na parang balak nitong lamunin itong si Milim. Kaya nawala ng choice itong si Milim. Kinailangan niya na mag-react dito. Out of all the attacks, ito nakapag-distract kay Milim. Nagulat dito itong si Rimuru kasi paano daw nakapag-unleash itong si Benimaru ng ganito ka-powerful na atake. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.